Yun ang pagiging positive. Alam mo, lagi kong kinukwento to when I talk about being positive. Alam mo, wala kang makikitang ibon na na namamatay sa gutom. Except those birds that you actually put them in the cage, don't let them eat for 1 week, they will die starvation. Pero those birds in the wild, you never see them starving. Wala kang makikita na bubagsak sa harap mo, nangingisay, kita ribs, patay. Wala, pero ba't ganon? Kasi before even God created those birds, inuna niya yung provision. In other words, bago niya gawin yung mga ibon, ginawa niya muna yung pagkain. Hahanapin lang nga ng ibon yung mga pagkain. Pero ginawa ng Diyos yung pagkain bago yung ibon. Balik ko sa inyo. Bago kayo tawagin dito, ginawa na yung mga taong magpapaglobal ambassador sa inyo. Hahanapin niyo. Are we clear? Yes! In other words, nauna yung provision bago kayo. You just have to look for those people out there. Kasi hindi kakatok sa bahay niyo yun, yet mag-volunteer. Hindi gagawin yun. Ako ang sugo. Ako magpapaglobal ambassador. Tigilan nyo na. Walang magbo-volunteer at bigla na lang magpa-pop up sa buhay mo at sasabihin, ako, hinahanap mo, uy. Walang ganon. You have to look for them, go out there, and really work hard. Ganon talaga. Walang magpapakita ng ganon-ganon lang. And merong tinatawag na gestation eh. I mean, you just have to wait for a period na aani ka. Kasi ang pagtatanim iba sa pag-ani. There's a time for everything. Sabi nga sa Ecclesiastes. There's a time to sow and there's a time to reap. You have to remember kung nasaan ka na. You have to identify kung nasaan ka. Pag alam mong nasa sowing stage ka, then do not expect to reap. Kung alam mo nasa pagtatanim ka pa lang, huwag ka mag-expect na umani. Tama ba? Yes. Kung alam mong nasa pagtatanim ka, yung stage na mahirap. Yun yung nakayuko ka. Yun yung nadudumihan ka. Pagtatanim eh. Networking, nasa pagtatanim na stage ka, yung stage na nagre-recruit ka, marireject ka, gugutom ka, mapupuyat ka, mapapagod ka, di ka pa kumikita. Pagtatanim eh. You have to identify yourself. And there's a period of time necessary before anything can come into form. Ang tawag dun, gestation. Magkakaiba gestation ng bawat tao, bawat nilalang. Ang tao, ang gestation niya, 9 months. Ang carrots, 7 weeks. Ang bamboo, 5 years. Pero they serve different purposes. Ang tagal ng bamboo. Ang carrots, itanim mo, 7 weeks lang, tutubo na. Ang bamboo, itanim mo, 5 years. But they serve different purposes. Yung carrot, itanim mo, after 7 weeks, meron ng carrot. Para saan? Mayaman sa beta-carotene, pang-chapsuy, gulay, pagkain ni Bugs Bunny. Yung bamboo, ang tagal. 5 years and up bago tumubo. Why? Kasi tumutubo muna yung ugat. Pero mas maraming purpose yung bamboo. Bridges, structures, house, bahay kubo, etc. Bangka, ships, everything. Scaffolding, support, lahat. So sa buhay ng tao may ganun din, may gestation ka rin dito. Kaya pag ikaw, di pa kumikita, under gestation ka pa. Kaya pag may kapitbahay ka, tanim ka ng bamboo, tinatawanan ka, ang tagal na niyang bamboo mo, hindi pa tumutubo, maapektuhan ka ba? Hindi, kasi siya, hindi niya naiintindihan yung gestation. Ikaw alam mo na 5 years bago tumubo. So, huwag ka papapekto. Balik ko sa iyo, nagsasabi sa inyo, tagal nyo na dyan, sabi, hindi niya naiintindihan yung gestation eh. Kaya pag sabi niya, wala pa nangyari, tagal mo na dyan, sabi sa iyo, ganyan niya, sabi mo sa kanya, gestation. Pag tinanong niya nung gestation, Shell, Caltex, Petrol, gestation. Sabihin mo sa kanya. Baka mamaya spelling nyo just sa notebook nyo, gas station. Gestate, from the word gestate, gestation. Ayan. So lahat may gestation. Lahat. Create na universe na may ganyan. Even the universe itself may gestation, di ba? The Big Bang, boom, bago nagkaroon ng form. Ganito lang sa ating lahat. And sometimes yun yung hindi natin naiintindihan. That's why your mindset is very, very important. Kaya importante ito eh. Kasi pag tama na yung mindset mo, madali na yung skills. Ano yung mga skills na kailangan mo? Okay? Part 4, skills na kailangan mo. Ito yung mga skill set. Ang imamaster mo ito.
Number 1, master mo mabuti yung pag-i-invite ng tao. Invitation. Invitation for what? For presentation. Ang tawag sa presentation natin, yan yung marketing plan. Ano tawag natin sa presentation? OPP. Kaya nga, opportunity plan, presentation. Mag-i-invite kayo ng prospects para umattend ng OPP. There are 3 ways to present the OPP. Number 1, merong office presentation. Number 2, merong table presentation. And number 3, merong house meeting or house presentation. Unahin ko na muna itong office presentation. Nag-i-invite ka, pare, may time ka ba next week? Monday or Wednesday, 7 p.m.? Kita naman tayo sa galleria. Meron sana akong business na ipopropose sa'yo. Pag sinabi, alam ko na yan, networking. Yung iba sinasabi, ganun ba? Sige, bye-bye. Wala na. Pag sinabi, alam ko na yan, networking. Sabi mo, ganun ba? Ano idea mo about networking? Magsasabi yan. Yan, ganito yan, recruit, blah, 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 etc. O, paano nyo re-recruitin yung ganun? Pag may kaibigan kayo na sinabi, networking, ano yan? Ayoko ng ganyan, bro. Wala akong, lahat na sinabi, pare, wala akong time. Hindi ako magaling, bro. Lahat na sinabi, para lang hindi mo ma-recruit. Anong gagawin nyo pag may kaibigan kayo sinabi networking? Sabihin mo ganito. Di ba kaibigan naman kita? Sabihin nyo, bro, kung meron akong ihinging favor sa'yo, sa buong buhay ko sa pagkaibigan natin, itong favor na to, bigyan mo na ako ng chance. Pakita ko sa'yo kung itong networking. Pag ayaw mo, hindi na kita kukulitin. One time lang, pagbigyan mo lang. Ang magic word doon, ito. Di ba, magkaibigan naman tayo? Kung meron akong isang favor na hihingin sa'yo sa buong buhay ko, ito yun, pagbigyan mo lang. Now, if you're in the position na nahirinig mo sa kaibigan mo, humihingi ng pabor. Panghabang buhay na pabor. Pagbibigyan mo, hindi. Kaya kayo masama sa loob mo, sige na nga, habang buhay. Ang nakataya, pagkakaibigan mo. Nakuha niyo ba? Kasi ang goal mo lang naman mapaupo sila. Are we clear? Yes! Kailan kayo gagaling sa invitation? Sa dami ng may invite. Hindi kayo gagaling sa pag-i-invite kung hindi kayo laging nag-i-invite. Frequency yan. Dalasan niyo. Because ang invitation is not a science. It's actually an art. Depende sa kausap niyo. Ang best way, pag nag-i-invite kayo, alamin niyo yung form. F-O-R-M. Ano to? About their family. Mag-build muna kayo ng rapport. Magkapalagayang loob muna kayo. Hindi yung pag nakita mo, Brown, ako matagal na kitang hinahanap, Brad. Tanong ka muna, F-O-R-M. Ano to? Family, occupation, recreation, and message. Tanungin mo muna kung sa'yo asawa mo, kung sa'yo anak mo. Doon muna umikot yung usapan. Huwag kang excited na kukunin ko. Re-recruiting ko to. Paligoy-ligoyin mo muna sa F. Family. Gusto mo na. Kasi minsan dyan mo malalaman kung ano yung problema nila, issues nila. Alam mo ngayon kung paano ka papasok. Alamin mo yung tungkol sa trabaho. For all you know, ito nga, katatanggal ko lang sa trabaho. Ting! Kailangan ng pera nito. Recruit. Recreation, ano pinagkakabalahan? Saan ba siya busy? Something like that. Diyan mo malalaman kung may time para mag-part-time o wala. Bago mo ibigay yung message na gusto mo siyang recruitin. Kasi dito mo makukuha yung mga messages para ma-recruit siya. Pero pag ginagawa mo itong tungkol sa F-O-R-M, huwag kang parang pulis. Sa pamilya. Interview type. O trabaho. Ano pinagkakabalahan mo? Ano lang, spontaneous lang. Mild lang. At saka hindi kailangan sunod-sunod na ganito. Pwede kung ano mauna. Mamaya inisip mo, kumusta trabaho mo? Ay, mali, pare, teka, F muna. Nakuha nyo? Ibig lang sabihin namin dito, dyan iikot yung usapan. Maliwanag ba? O, bago nyo imbitahin. Ang invitation, pag bago ka, keep it short and simple. In other words, huwag nyo munang sabihin aim global or networking. Pero pag marunong ka na mag-defend what is aim global, what is networking, katulad ng mga matatagal na distributor dito, when I recruit, straight. When I recruit people abroad, alam mo na ba yung aim global? Hindi pa, ano yan?
Pero may sasabihin ko sa kanya, narinig mo na ba yung networking? Ay, oo. Pero yung e-global, hindi mo pa naririnig? Hindi pa. Ay, nako brother. You're missing a lot of things. Nire-raise ko yung curiosity. Sasabihin ko sa kanya, ako parang hindi mo alam yung aim global. Ilang years ka na sa work mo? 10 years na. Hindi mo talaga narinig yung aim global? Ganun pa mukha ko. Hindi pa. Nako Brad, nako. Pero biro sorry pero ito sabihin ko sa'yo. Kung hindi mo nakikita yung opportunity namin, aim global, hindi mo nakikita yung pagkakataon na pwede ka maging successful financially. Kung may time ka, kahit 15 minutes lang, pwede ba tayo mag-coffee? Pakita ko lang sa'yo kung ano yung aim global. Pakita ko lang kung anong negosyo ko. Iba-iba, minsan may invitation na ganito. Kunwari, ang iniikutan ko circle parang sa school ng aking daughters. They're in a very exclusive school. Mayayaman yung mga magulang. Pag mga PTA, kita mo, yayaman ng mga parents. May lawyers, may iba-ibang negosyo. Siyempre, pagkakakilalahan, maririnig mo kung saan sila nagtatrabaho. Pagdating sa akin, ano sasabihin ko? I'm in the distribution business of food supplements all over the Philippines. And I'm the exclusive distributor here in Asia Pacific and in the whole America. In the whole Northern America. Gugulat sila. Talaga, anong products nyo? Meron kami mga iba't iba supplements. We're both in wholesale and retail. Ang product partners ko is based in Wisconsin, yung Nature's Way. I have about 100 branches here in the Philippines. I have branches in Singapore, and Taiwan, Dubai, Nigeria, and Ghana. My office is just located there in AIC building, Burgundy Tower. So magugulat, big time ang dating. Nakuha niyo ba? Totoo naman pag ang kausap mo negosyante, pwede mo sabihin, ang business ko, nasa food supplement industry ako. Nag-wholesale and retail ako. Exclusive, ini-import dito ng Nature's Way yung business ko. All over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, meron kaming 100 branches. Now, if you're open to this kind of distribution, kasi naghahanap kami ngayon ng mga distributors all over the Philippines, baka gusto mong maging part. Pag sinabi ko, paano ako magiging part niya? Tika, OPP. Hindi niya alam networking. Diba? Pero it's a matter of how you package the business. Depende sa kausap mo. And over the years, bakit ganun na experience namin? Kasi we gained it dahil ginagawa namin. And you only gain that kind of expertise pag ginagawa mo siya. Kaya go out there, mag-recruit. Kaya pagkatanong sa akin, sir, paano ba mag-recruit? Ano ba pinaka-effective na paraan para mag-recruit? Alam mo, sagot ko, mag-recruit ka. Sir, paano mag-invite? Mag-invite ka. Kasi gagaling ka sa skills by practice. Hindi ka gagaling by ganito, natuturuan kita. No, go out there. Doon ka matututo kasi pag nagkakamali ka, hindi mo na uulitin Ay, mali yun na. Sayang, hindi ko na ulitin yun. Iba na naman, mag-iiba ka na naman, tama ba? Saka ka-improve mo, matutumbok mo kung ano yung tama. Hindi lahat nire-recruit sa office. May pinipili yan. Pag ang re-recruitin nyo VIP, tatlo ang titignan nyo sa recruit. MAN, may means, may authority, may need. Man. Minsan may marirecruit ka may pera, okay. Minsan may marirecruit ka walang pera pero may need, recruitin mo pa rin. Kasi hindi lahat ng tao may pera pang global package, pero pag nakita mo may need, masarap na yung recruitin niya. Yung man may authority, ibig sabihin yan, may position, may clout, mabarkada, pwedeng supervisor, pwedeng leader, basta may authority siya. Ito yung mga ipaprioritize yung recruitin kung may ipaprioritize kayo. Para mabilis lumaki yung grupo nyo. May means, may authority, may need. Not necessarily may money. Pero ibig sabihin, may paraan. Nakitaan nyo ng need, gusto mo masenso, gusto matupad ang pangarap, gusto mapauwi ang mga magulang dito dahil OFW, pagod na sa trabaho, may kaaway sa trabaho, galit sa boss, yan ang mga masarap recruitin. Man, ngayon, iba-iba. Meron kayong re-recruitin na hindi pang office, kundi pang table presentation. Sino to? We categorize this as VIPs. Sino yun? Aray, mga boss nyo. Alam mo, paupuin nyo pa dyan. Kakahiya, di ba? Boss, attend kang seminar, boss. Pero pag ganito ang approach mo, boss, can I present you something over a cup of coffee or dinner? Treat kita. Ibigay ko lang akong business. Professional ang dating. Negosyante. Alam ka namang i-OPP nyo pa dyan, negosyante.
memories pa ng negosyante, mabilis lang. Kasi gusto niya, direct to the point. Pinaupo mo yung negosyante dyan, yung speaker, o kaya yung nag-i-introduce. Isang palakpak. Magugulat siya. 1,000,000. Negosyante. Pag businessman, direct to the point yan. Pagkatinin nyo sa seminar, sasabihin ng speaker, may pangarap ba kayo? Mga negosyante. Nakuha pa pangarap kaysa sa speaker eh. Nakuha niya? Sino yung mga tingin table presentation? Negosyante, mga boss nyo, too much familiar people. Yung mga walang time. Yung mga mabibigyan ka ng, mabibigyan ka ng konting-konting time na. Tingin table presentation na yan. Pag hindi pa kayo marunong, don't worry. Hugutin nyo yung sponsor nyo siya magpaliwanag. Trabaho ng upline yon pag hindi ka pa marunong. Ang tawag doon, caddying. Caddy. Ikakadi ka. Pag bago ka, magpakadi ka. Ano yung caddy? Di ba sa golf? May nagkakadi kasama ng player. Ganun ang upline sa una, ikakadi ka. So pag wala ka pa ng confidence, kasi madali lang naman yung OPP. Kakabisaduhin mo lang eh. Sa maraming distributors, hindi big deal yung OPP. Ang big deal sa kanila yung confidence para ibagsak. Nahihiya, wala pang kita, may fear. Wala pa akong proof, baka hindi ako paniwalaan, wala pa akong proof. 1.5 pa lang naman ang website ko, kakahiya. So ayaw mag-present. So pag bago ka, hugutin mo yung upline mo, ikakadi ka. Tapos pagka nagtitable presentation siya, tingin ka lang. Kung paano niya gawin. Observe. Why? After a while, ikaw naman ang mag-OPP na. So you must be able to observe. Magkaroon ka ng mental note. Mental note, parang nagsusulat sa isip mo. Huwag yung marami kang ginagawa na habang nag-uusap sila, total sila mag-OPP yung upline ko, kaya hindi crush muna ako. Tingin ka, dapat gumaganyan kapag nagpipresent. Tapos gumaganyan ka. Ikaw nagsiset ng atmosphere. Huwag ka sasabat. Ano lang, pigilin mo yung sarili mo. Kasi yung iba pag nagpe-present yung upline, to maganda to, ano mo, dito yan. Sabi ko sa'yo, yayaman ka eh. Sumasabat. Okay, lalo na pag nasa closing na. To, mas maganda dito pag nag-7 hits. Diba, sabi ko sa'yo, 7 hits, maganda eh. Tahimik ka lang. Usap sila. Nakuha mo? Yes. Ang magpe-present, sino muna? Upline. Makinig ka lang. Are we clear? Yes. And may pinipili yan. Hindi lahat. Ako ang teknik ko dati, pag may re-recruitin ako sa office, kailangan hanggang half of the room lang mapaupo ko siya. Kaya naranasan ko rin yung nagre-reserve. Nagre-reserve for my guest. Kasi ang idea, pag may prospect ka, lalo sa OPP, tas likod na nakaupo, iba na yung message doon. Iba na yung energy. Ang pinaka-ideal na pwesto, magmula dito sa stage, hanggang kalahati ng room. Diyan mo dadalhin ang prospect mo. Huwag mo dadalhin sa likod. Kasi pag sa likod, first timer, hindi niya na maintindihan. Tapos ang ingay pa sa likod. Yung katabi niya pa, text ng text. Eh di ba pag may katabi kang text ng text, silip ka ng silip? Di ba? Napapansin niyo ba yung sarili niyo? Pag may nagte-text sa katabi, malay mo ba doon? Pero yung mata mo gustong... Huwag niyong pauupuin doon yung recruit niyo. Maliwanag ba? Yes! Merong house meeting. Ano tong house meeting? Pag first timer ka, bago ka, kapipiliin mo lang, pwede ka mag-gather ng tao sa lugar nyo. Gather your friends, relatives, and neighbors. Sa sala, sa garahe, o kung sa ilalim ng puno, merong pwesto. Pupunta dun yung upline mo magpapaliwanag. Home party or house meeting, ibig sabihin yan, ikaw yung organizer, dadala ka ng tao sa lugar ninyo. Mga 12 to 15 people. Yun yung manageable. More than that, hindi na manageable. Masarap sa home party, house meeting, direct approach. Ano yung direct? Yung tipong interactive, napaka-close mo sa audience. Na minsan, habang nagpapaliwanag ka on the spot, may nagtatanong, pwede yan. Tapos, may konting pika-pika kasi sa dulo yan, kainan. Kasi kasama na sa kulturang Pilipino, pag nag-invite ka, Mari, punta ka naman sa bahay sa Sabado. Meron akong business partner na darating, mag-present siya ng business na ginagawa ko ngayon, part-time. Baka interested ka, meron ding health orientation. Punta ka doon, by 3 o'clock. May konti din kainan. Pag narinig yung kainan, dadating. Tama ba? May konting salo-salo. Pangka mo na yun. Basta pag bago ka, huwag masyadong magastos yung salo-salo nyo. Mamaya niya, malapiesta, may kare-kare, adobo, may crispy pata, spaghetti. Wag, bago ka pa lang. Kaya, minimal lang ang gastos. Basta ang idea lagi dyan, one solid and one liquid.
Alam niyo na yun. Tubig na may yelo. Eh, tunaw na yung yelo. Tubig na lang. Kahit pika-pika, sandwich, crackers, everything, pansit. Tapos sa dulo, yun yung kainan. Doon masarap mag-closing sa kainan. Kasi maraming tanong ng tao doon. Sometimes may audience ka, pag nagustuhan, uuwi lang, kukuha ng pera, bibili na yung dinidemo mo. So, sa tatlong to, depende kung saan kayo comfortable. Walang ideal kung alin dito sa tatlong gagawin ninyo. Pero it's a case-to-case basis. During my time, nag-concentrate ako sa table presentation at saka sa house meeting. Dito nag-concentrate yung buong group ko. Nang nagiging audience namin sa office presentation, yung mga na-OPP na namin sa table presentation tsaka house meeting. Kasi minsan mas masarap magdala ng audience sa office pag may idea na yung nadala mo. Pero pag wala pang idea, make sure nakaupo siya between dito sa harap hanggang sa kalahati ng room. More than half of the room backwards, hindi na effective ang message ng OPP. Now, that is my practice before. It doesn't mean you have to apply my practice. Ibig sabihin, kailangan magamay mo, matansya mo kung saan ka effective. The best way to know, apply the trick. And malalaman mo kung